Magandang araw mga kaparokya. Ako po si Father Romel. Halina't pagyabungin natin ang salitang bubusog sa atin. Halina't tayo'y magminandal. Ngayon po tayo ay nasa huling linggo na ng Adbyento at sinindihan na natin ang ikaapat na kandila sa korona ng Adbyento. At dahil malapit na ang Pasko, ang biyayang hatid sa atin ito ay pagmamahal. Napakasarap talagang magmahal. Nang marinig ni Maria ang pagbati ni San Gabriel Arkanghel sa kanya, agad siyang nagulumihanan at dahil dito nagpaliwanag agad ang anghel sa kanya at ang sabi, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka." At nakinig nga si Maria. Alam niyo po ba na hindi lang simpleng pakikinig ang ginawa niya? Ang pakikinig niya ay may halong pagmamahal dahil hindi lang tainga ang kanyang ginamit para pakinggan ng anghel. Ginamit din niya ang kanyang puso para makinig. Hearing is different from listening. When we say hearing, we only used our faculty of hearing, our ears. And in listening naman, it requires the use of our freedom. We choose who to hear and what to hear. Pero kadalasan kapag pipili tayo ng pakikinggan natin, una nating pinipili kung sino ang ating minamahal. Kaya nung pinili ni Maria ang makinig sa sasabihin ng anghel galing sa Diyos, ipinahahayag lang din ni Maria na mahal niya ang Diyos. Sa pakikinig ni Maria, natanggap niya ang malinaw na mensahe ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa kanya at sa sanlibutan dahil tinupad na ng Diyos ang pangako niyang tagapagligtas na ngayon ay nasa kanya ng sinapupunan. Siya ngayon ay magiging ina na ng ating Panginoong Hesus. Ang inihayag na pag-ibig ng Diyos ay tinugunan din ni Maria ng pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Pagmamahal din ang kanyang ipinadama sa sanggol na kanyang tinanggap sa kanyang sinapupunan. Pagmamahal din ang naging puhunan ni Maria para manatiling matatag kahit sa paanan ng krus. Kapag nagmamahal ka talaga ng tunay, hindi ka talaga mauubusan ng maibibigay. Kung si Maria nga hindi naubusan ng pagbibigay ng sarili para sa kanyang misyon, ang maging ina ng Diyos, ang Diyos pa kaya na siyang pinagbubukalan ng lahat ng uri ng pagmamahal. Sa pagmamahal niya, ang kaloob niya sa atin ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Maligayang Pasko po sa lahat. At sana'y nabusog kayo sa ating inihandang minandal. Narinig na natin ang salita, halina't ito'y ating isagawa.